Tingnan po natin ulit sa Luke chapter 10 verse 42. Luke 10:42. Ito po ay ating pinag-aaralan para maintindihan po natin ano po ba yung nasa puso ng Diyos para sa buhay natin. At dito din po yung inihayag. Sa passage nito, at ito po yung last verse na natin pinalakay last time, na sinabi niya po doon kay Martha, but one thing is needful. Marami kang nasa isip na gusto sa buhay mo, marami kang pinagkakaabalan sa buhay mo, pero sabi ng Panginoon, nagpunta ako rito para sa isang bagay lang. So gusto bigyan ng Panginoon ng ating kaisipan ng direction, at bigyan ng Panginoon ng ating kaisipan kung ano ba yung pinaka-main thing sa Diyos na lumikha sa'yo. Ano ba ang pinakagusto ng Panginoon sa buhay mo? Ikaw marami kang gusto, pero ang Diyos may isang gusto sa'yo. So doon natin dapat i-align. Okay? Sapagkat ang sabi ng Panginoon dito sa Kanya, yung pinili ni Maria ay hindi na pwedeng kunin sa Kanya. Mary had chosen the good part. At atin pong tinalakay last time, ano nga po yung good part na hindi na pwedeng kunin sa Kanya? So nagkaroon po ng research si Joki tungkol doon sa amin pong follow-up topic last Sunday, na ang ibig sabihin po ng good part, ito po yung matagal kong pinag-isipan nung una ko po itong pinag-aaralan kasi hindi naman po first time ito na aking pinalakay. Sabi ng Panginoon, yung ginawa ni Maria, yun lang ang kailangan ko dito kaya ako nagpunta. The main thing, bakit ako dumalaw sa bahay nyo, ibig sabihin nun, ang pinaka-main thing sa puso ng Diyos, bakit siya pumunta sa buhay mo, one thing and the main thing, ano yun? Gusto niya yung puso mo. Gusto niya yung makipag-banding sa'yo. Amen? Yun ang number one. So ang tanong, yun po ba ang ating ginagawa? Natubo po ba natin yung one thing at saka main thing? Ha? Mga kapatid? Kumusta po ang ating nakaraang linggo? Kung may pinagpala ng message natin yung last time at ating pong na-capture ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, umaasa po tayo na yung kung gusto ng Panginoon, yun pong ating ginagawa. Bakit ba? Sinabi niya po, yung good part hindi na pwedeng kunin sa'yo. Okay. Kapag hindi natin natumbok yung message ng Panginoon, mamimiss po natin yung good part that will not be taken away from you. And what is that good part that will not be taken away from you? May binanggit ni Joey sa likod kanina, yun po yung satisfaction or yung pleasure na sa kanya mo lang mararanasan sa pakikipag-fellowship. Ang mga taong hindi nakikipag-fellowship kay God, hindi nararanasan yung buong pagtuon sa presensya ng Panginoon, they're missing something very important. You know what? The kind of fulfillment and the pleasure na matatagpuan lamang sa presensya ng Panginoon na hindi mo makakuha, makikita, at na ibibigay ng anumang kasiyahan dito sa ibabaw ng lupa. Come on, please. Yun po yung isang bagay bakit eager po ang mga taong nakasumpong ito na i-share ang tungkol kay Jesus Christ, kasi yung sayang nararanasan mo ay hindi pwedeng ikumpara sa saya o fulfillment na mararanasan mo sa pagkipag-niig sa Panginoon. And you know why? Because fulfillment is a result or a byproduct of fulfilling the purpose. Again, ang tunay na kasiyahan sa buhay ay ang pagsasakatuparan ng pinakadahilan kung bakit ka ginawa ng Diyos. So ngayon, alam na po ba natin kung bakit tayo ginawa ng Diyos? Para makipag-fellowship sa Kanya. Tayo lang po ang ginawa niya para gusto niya makipag-fellowship sa Kanya. Siya'y sinasamba sa langit ng mga angels. Pero iisang puri po ng nilikha ng Diyos ang gusto niya makipag-fellowship, walang kakulitan. So kaya kung pag-isip sa umaga, alam niyo po, yung gagawin. Ha? Dapat agad ang pag umaga pag-isip. Yung alagang aso,
Ang cute kasi. Okay naman, yung cellphone, naka-charge kasi, nalubat na gabi. Hindi na talaga. Diba? So kaya pag-isip sa umaga, pag dilot ng mata mo, naiintindihan mo yan, I will offer my first hour to God and have fellowship with the Lord. Yun po yung direction kapag nakuha niyo na yung message ng Panginoon. Kasi ang interest niya sa'yo, fellowship niya eh. Nakita po natin ang kanyang purpose sa atin, no? Pagpunta po sa langit, hindi po yung ang inyong image ay katulad po ng mga angel na umaawit lang sa Panginoon at sumasamba sa Diyos. Walang ginagawa kundi awitan ng Panginoon sa harapan. For eternity, yung ba yung activity 7? Yung pong pakikipagbanding natin dito, yung po yung prelude lamang po sa 4 days of what we will be doing with Jesus in heaven. Tayo po ang pinaka-importante sa creation ng Panginoon. Sino pong tayo ng aking tinutukoy? Pagkasabi nyo ako, kapatiran, yun po yung iglesia. Kasi yung church din po yung tinutukoy sa Bible na bride of Christ. Okay, hindi po sa inyo. Pagdating po sa eternity, pagbalik po ng Panginoon, sabi ng iba, September daw. Narinig po ba yun? Mararapture na po tayo ngayong September. Gumawa na po kayo ng last minute testament sa inyong mga maiiwanan. Yung kotse nyo, yung bank account nyo. Di ba? Kung hindi nyo kaya ubusin bago magkatapusan ng September, September 22 daw eh, magka-rapture. Okay? Sino gusto mapamanahan? Iiwanan ko sa iyo yung kotse. Sino may gusto? Tuloy mo lang ang pagbabayad. Walang ibig sabihin, mararapture kayo? Talaga lang? Doon po sa maiiwan ha. Sa maiiwan, ang susi po ng aming bahay na doon po sa may gilid. Pagdating po sa heaven, ang papakasalan ng Diyos, sino? The church. Tayo yun, hindi po ang mga Jewish na Old Testament saints. Hindi ho. Hindi ho ang tribulation saints. Ang papakasalan ng Panginoon ay ikaw at ako, kung ikay tumanggap sa Panginoon, ikaw kasi ikaw ang pinakamahalang tao sa creation ng Panginoon before the Old Testament people. Kaya po sinabi ng Bible, na naintindihan nyo, di ba? Sabi ni Jesus Christ kay John the Baptist, yung sumulat po ng Book of Luke, no? Na we are greater than John the Baptist. Si John the Baptist po is greater than all of the prophets born of women. Kaya nagtataka kayo, greater po siya kay Moses, greater po siya sa lahat ng nauna sa lumang tipan. Pagkatapos si John the Baptist, mas greater tayo sa kanya. Bakit kaya? Because we are the bride of Christ. And John the Baptist is the best man sa wedding. Okay nyo? Siya yung best man eh. Diba? Sino kayo importante sa kasal? Yung best man? O yung bride? O baka naman may of honor. Dati niyang ex. Dati niyang ex pa. Naintindihan niyo yung value natin. Hello! Ganun tayo kalaga kay Jesus. Ang gusto ni Jesus sa atin, hindi ang ating talento, pagkaman kailangan sa paglilingkod. Salamat kayo, nagot tayo kay Leo, biglang tumayo. Eh, sabi ni Leo, grabe yung kumahawag siya. Ang galing, nagagod. Okay. Amen. So, salamat. Ramdam ko, narisa yung iyong pagtipa. Talaga naman. Kaso lang, mas bilib ako sa'yo pag tumitipa ka na nakapikit ka eh. Pag umaawit ka lang kasi nakapikit. Susunod, titipa ka nakapikit eh. So, you made me cry while you doing your song. Praise God. Salamat sa mga vocalist natin. One day, surprise kayo ni James, tinutulong sa ito niya. Tatayin si James ka na amin. Naghahanap talaga ako ng boses. Naghahanap ka? Okay, boy, naghahanap ka ng boses ka. Si Diego. Si Diego. Okay. Mga kapatid, napakasarap na alam mo yung ginagawa mo. Yun ang pinakagusto ng Lord. Kaya ang sarap sabi ng Panginoon, alam mo yung ginawa ni Maria, hindi na mawawala sa kanya to. Yung pleasure na nararanasan niya sa presensya ko, ay nako, hindi ka malilimutan yan. Kaya babalik-balikan mo yung pleasure kay Jesus Christ kasi nga, wow, grabe.
O, ba't kayo bumabalik sa restaurant? Yan yung kinakainan. Ano paborito yung kainan? Siguro lahat kayo, Jollibee, no? Oy, may papay na ngayon, mas masarap daw. Okay. Bumabalik-balik ka sa lugar na binabalik-balikan mo kasi meron kang pleasure na nararanasan. Amen? Ano yan? Okay ka lang? Ikaw ba yung nakikipag-banding na kailan ngayon madalas? Ha? Eh, ang mama mo kung saan? Si Johnny po, yan po ay tumatay lang sa kanilang biranda. Pero hindi pa lumalakad. Mamaya lalakad na ho yan at magsasayaw na yan. Cora, namiss ka namin last Sunday. Tiyakin mo lang, hindi ka namiss ni Jesus, ha? Amen. So, ang ating mo pinag-uusapan ngayon isa sa napakahalagang topic sa buong mundo kasi this very directional. Very directional, binibigyan tayo ng direction ng Panginoon. Parang dito sinasabi ng Lord kung anong gusto niya sa puso niya, kung anong gusto niya sa'yo. No? Amen. So let me proceed. The one thing part 2. Okay, last time, nagbigay po ako ng mga the one thing display. At ang ginamit ko po, malimang kay Maria, may dalawang characters kong ginamit na naka-catch up ng one thing. Sino po yung isa sa Old Testament? Dalawang Old Testament po yung puro letter D. Daniel and wow, alam na alam nyo, di ba? Grabe ang kanilang pag-emphasize ng one thing. Ngayon naman po, meron po isang character na babagay sa inyo na grabe din po natumbok niya talaga yung one thing sa buhay niya. O sino po may guess, meron po ako dito ang premyo. Huwag yung 500, 100 lang. Sino makakarapin na? Pag nakuha niyo po ito, count 1 to 3. Oh, 100. Sino po? Sino? Hindi si Paul. Sino po yung topic ko na gagamitin ko po that displayed na siya po yung nakakatch up ng one thing sa buhay niya na kanyang ipinamuhay. Gawin ko 500. Hindi niyo mahuhulaan. Okay, bigay ko na sa inyo. Ha? Sino? Ikaw. Hindi si Joseph. Sino? Si David. Hindi. Sino? Madam Gloria, gusto niyo mag-guess? Is there a letter A? Huwag na, baka mamaya mapilitan ako sa 500 eh. Joke, ikaw kaya mo manghula? Ay, hindi nyo kaya manghula eh, no? Okay, ang topic ko po ay matatagpuan natin. Tama na yung premyo, ha? O sige, last, 500. Okay, ayaw nyo, okay. Genesis chapter 5. Sino? Okay, Genesis chapter 5. Si Enoch. Okay, Enoch po natin. Chapter 5, verse 21. Enoch po natin, ha? Pahula lang. Kasunod sa libro na yan. Genesis 5:21. Enoch po natin. And Enoch lived 65 years and begat Methuselah. Okay. Methuselah. Kilala niyo po si Methuselah? Anong kami? Pito sila? Hindi talaga, no? Pito sila magkakapatid. Methuselah, 969 years old. Si Methuselah. Pero ang buhay ng tao ngayon hanggang 69 lang. Di ba siya? Sumubong 900. May tuloy po natin si Methuselah, verse 22. Siya po yung anak ni Jared. Kilala niyo si Jared? Kapatid ni Lesia, apo ni Ninang Betsyan. Verse 22. Enoch lived 65 years and begat Methuselah, verse 22. Amen? Okay, muna ko yun. Nag-spellbound ito, no? Yan ang ibig ko sabihin. And Enoch walked with God, and after he begat Methuselah, 300 years and begat sons and daughters. Nakita natin, ha? Okay, tuloy po natin. All the days of Enoch were 365. Verse 24. And Enoch walked with God in Horeb for the second time. And he was not, hindi siya natagpuan sapagkat tinuwas siya ni Lord. Alam po naman natin na si Methuselah, na si Enoch po ay isa sa dalawang karakter sa lumang tipan na hindi nakaranas ng kamatayan.
walang lamay na nangyari. Walang kabaong at walang libingan kasi sila ay umakyat sa langit ng direkta, hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na ganun ng politiko kung magsusyodal ng kabaong. Si Enoch, sino po yung pangalawa? Wala na pong premyo. Uy, ang galing. Okay. Pag nahulaan niyo yung pangalawa, bigyan niyo ako ng 500. Sino yung pangalawa? O akin ng 500. Okay. So itong dalawang ito ay larawan po ito kung ano mangyayari sa New Testament believers. Aakyat ng walang mararanasang kamatayan. Okay. Anong ibig sabihin ng Enoch walk with God? The word walk with God, as interpreted by many, is he lived in constant fellowship with God. Because he found the one thing in his life. Siya po yung kauna-unahan sa Bible na makita natin na nagpakita ng ganitong klase ng buhay. Enoch walked with God. Kaya po siya ay nabigyan ng Panginoon ng reward na huwag na siya mamatay kundi umakyat sa langit ng direkta. Ang kanyang pong record ay ginamit po sa yung kanina, the heroes of faith. The heroes of faith is in Hebrews chapter 11. Tignan po natin sa verse 5, binanggit po dito si Enoch. Siya po yung mga primerong binanggit po. Hebrews chapter 11 verse 5. By faith, Enoch was translated that he should not see death. Wow. And was not found. Bigla po siyang nawala. Yan po kasi yung mangyayari pag dumating si Jesus, biglang mawawala ang mga Christians. Ganyan-ganyan po. Hindi matatagpo. Nasaan sila? Magtataka yung mga kapitbahay nyo. Di ba? Diego, magtataka ka, hahanapin mo si Jobert. Magtataka ka, di ba? Si Jobert nawawala. Di ba? Tapos galit mo si James, sumagot. Dalawa kayong naiwan. Okay, so yan po yung mangyayari sa rapture. Biglang mawawala mga Christians. Kaya kung meron kayong kasama sa bahay na hindi Christian, magugulat po yun, nasa amin hahanapin kayo. So yun po yung dahilan kung bakit po pa rin naglabas ang UFO sa Amerika. Dati sa Pilipinas, meron din in 1992. Kasi po yung preparasyon ni Satan para i-deceive ang mga tao na kinuha ng UFO. Hindi dumaan ang kamatayan. Ano sabi dito? For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Okay, tatlong bagay po aking titinan ngayong bagay. Number one, atin po mo nabigyan ng larawan ano po ba yung walking with God or the one thing. In the version of Enoch, yung pong word na he walked with God, he walked constantly, consistently, living his life in the fellowship of the Lord. Walking with God together. Yun po yung ibig sabihin po nun. Okay? So, lumakad po siya sa mundong ito, isa sa tao na naging pinakamalapit sa Diyos. Si Enoch. Kaya hindi po siya nagkaroon ng pagdaan sa kamatayan. Ang mga taong malalapit sa Diyos, normally, maliban po sa mga martyrs, kapag namatay po yan, napakapayapa po naman yan. Sino gusto mamatay mapayapa? Amen. Siyempre, di ba? Sino ayaw mamatay? May iba sa rapture. Okay. Sarap no? Biglang mawawala. Sigurado ba kayo sa rapture kasama kayo? Yakin niyo yun, ha? Ang hirap naman ang usap-usap tayo tapos mamaya naiwan pala kayo. Hindi kayo pwedeng balikan. Okay, sa Bible,
Okay, tingnan po natin yung mga word na walk sa Bible, ha? Ano kayo sabihin ng walking with God? Okay? Sa New Testament, it's not walking with Jesus. It's deeper than the word walking with God. In the New Testament, is in 1 John, Colossians 2:6 po muna. Colossians 2:6. Colossians 2:6, tingnan po natin. Basahin nga po natin. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, walk ye with Him or in Him? Oh, ano po mas malalim? With Him or in Him? O yan, galing. Marunong sa grammar. Mas malalim po talaga ang in Him. Kasi in Him, we walk in Him. Not just with Him side by side. Kaya po nakakatawa yung sinabi, we are seated on the throne, not with Christ, but in Christ. Wow! Ephesians 2:6. In Christ Jesus. Hindi ko yung pinabubuksan. Thank you. 1 John 2:6 tayo. 1 John 2:6. 1 John 2:6. So nakita po natin, meron tayong utos dito na kung tinanggap natin ng Panginoon, dapat tayong lumakat in Him. So another verse po, 1 John 2:6. Basahin po natin ulit 1 John 2:6. Please, ready, begin. He that saith he abideth in Him ought himself also to walk even as he walked. Abideth in Him, not with Him. Alam niyo po mga kapatid, sabihin ko sa inyo, no? Kaya pa marami sinasabi, no? There's only one kind of walk that we ought to walk on the planet Earth. Isang klase ng lakad lang po yan na dinisign ng Panginoon sa atin, na kung saan po tayo makakaranas na tinatawag natin napakalalim na fulfillment, napakalalim na kasiyahan sa buhay kung tayo po ay lalakad sa Panginoon. Ngayon po, pasok na paglakad sa Panginoon. Natatawa po yung may, pasok po sa lakad mo, balikan mo pa rin, bigay ang aking lakad din. Nakita niyo, lakad ko bigay, no? Hindi nagbabago, diba? Pero hindi po yung ibig natin sabihin. Okay? Ang ibig sabihin natin ang lakad kay Kristo, ganito po yun. Okay. Galatians chapter 5 verse 16. Tinalaki natin tinilak natin. Galatians 5:16. I say then, walk in the Spirit. Ang ibig sabihin po ng paglakad sa Espiritu ay ang paglakad kay Kristo. Ano ang ibig sabihin ng paglakad sa Espiritu? Paano paglakad sa Espiritu? Sino mag-demonstrate yan? Ganun po yun? Okay, ito po yung simpleng lakad sa Espiritu, mga kapatid. Sa 3 John, verse 3. So yun po yung lamang po na medyo For I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. So ang lumalakad po sa Espiritu ay lumalakad po sa katotohanan ng Diyos. Tingnan po niyo ito, Colossians John chapter 15 verse 7. So akin po kayong dinadala sa concretization sa preaching. Kino-concretize ko po yung walking with Jesus. If you're walking with Jesus, you're walking in the Spirit. And if you're walking in the Spirit, you're walking in the truth. If you abide in me and my words abide in you. Naman nyo? If we walk in Jesus, we walk in the truth of Jesus. Now, how can we walk in Jesus if we do not know the truth of Jesus? Ang tao pinakamagaling maglakad kay Kristo ay ang pinakamaraming alam tungkol sa katotohanan. Yun ang kanyang ipapamuhay.
Yun ang pinapatubayan ng banal na Espiritu. Hindi ka papatubayan ng Espiritu na parang kang, uy, talaga nasa cloud nine ako, no? Pinapatubayan ka ng banal na Espiritu kasi alam mo kanyang katotohanan, ang katotohanan ay ipapamuhay mo. Kaya taong lumalakad kay Kristo ay lumalakad sa katotohanan ng Diyos. Okay. Another picture. 2 Corinthians 5:7. 2 Corinthians 5:7. For we walk by faith and not by sight. So walking by faith, walking in the truth, walking in the Spirit, walking with God are just one. Another verse, Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Ephesians 5, 1 and 2. Marami pong walk sa Bible. Ephesians 5, 1 and 2. Be therefore followers of God as dear children, verse 2. And, come on, and walk in love. Walking in love is walking in the truth. Walking in the truth is walking in the Spirit. Walking in the Spirit is walking in the faith and walking by faith and walking in love. As you have therefore received the Lord Jesus Christ, walking in Him. So, ano yung sabihin nun? Living by faith, walking is living. Living by faith, living in the Spirit, with the Spirit, isa po yung ikot niyan. So, living in the truth, walking in the truth, is living in constant, consistent fellowshipping with the Lord. Ibig sabihin po ng kayo po ay nagbubulit-bulit sa umaga, all throughout the day, nagbubulit-bulit po tayo, we are worshiping, we are fellowshipping with the Lord. Okay, mamaya po sasabihin ko kung ba't napakahalaga po dito. So, yun po yung picture ng walking with God. Enoch walked with God, he lived in constant fellowship with God, in constant communion with God, directly nakikipag-usap kasi wala pang Bible. Eh ngayon may Bible tayo, dapat ang Bible alam po natin yan. So that we can walk in the Spirit, we can walk in love. So ngayon, how can you walk in love? Hindi ko na love ibig sabihin ng love. So para maintindihan niyo yung love, okay, ang love po is described in 1 Corinthians chapter 13. Ang galing, 1 Corinthians 13. Ang lumang tipan ay summarized into one law, the law of love. Ang buong law is a representation of who God is. And it is summarized in one. Love, kaya walk in love. Ang umiibig sa Diyos, hindi gumagawa ng kasalanan. Sabi ng Panginoon, ang umiibig sa akin ay sumusunod sa akin. Kung mahal mo ang Diyos, hindi ka nagagawa ng kasalanan sa ibang tao. Love is the fulfillment of the law, sabi sa Bible. Amen? So maliwanag po ba, nagkaintindi tayo kung ano ibig sabihin ng walking with God? Is walking in the truth. Makakalakad tayo na maayos sa mundong ito by faith kung alam natin ang kanyang mga katotohanan. Dumadami ang ating alam. Amen? Kaya nung last Sunday, binigyan ko po din ang Kristiyano ay laging nangangahoy ng salita ng Diyos, nag-iipon sa kanyang isip, sa kanyang puso ng salita ng Diyos. Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Kung wala kang salita ng Diyos na kinakahoy mo, iyong nilalagay sa puso mo, paano kung makakaiwas sa kasalanan? Hindi ka nagbubulit-bulit ng salita ng Diyos. Okay? So, tingnan po natin sa Bible, ano po ba yung, tapos ako sa picture, sabi ko tatlong bagay lang about walking with God. We have seen the picture of how to walk with God. Living in constant fellowship with God through His Word. If you abide in me and my words abide in you. Lagi po may salita ng Diyos. Why? In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Di ba? Kasi wala naman si Jesus dito na naglalakad na kasama na pwede mong akbayan at holding hands. Wala. Pero ang salita niya, yun si Jesus. Kaya nagsalita po ako dito, hindi ko malilimutan. The bigness of life is parallel with how big Jesus in your life. And the bigness of Jesus in your life is parallel how much you know Him through the truth. Okay? Through the truth. Okay? So, sinabi ng Panginoon, sanctify them
through the truth. Thy word is truth. So, nagsasanctify sa tao ay ang katotohanan ng Diyos. Huwag yung bali-bali ng Bible, hindi kayo masasanctify ng walang word of God. For their sakes, I sanctify myself, sabi ni Jesus Christ, that they may also be sanctified through the truth. Walking in the truth. With the truth is walking in Christ. Maliwanag po? So, dadako po tayo doon sa, pinag-balik natin si Enoch. Okay? Ano po yung kanyang prize, premyo? Ano po yung kanyang reward sa paglalakad kay God? Okay, tingnan po natin sa Hebrews 5, Hebrews 11:5 ulit. So marami pong iba't ibang manifestations or blessing ng Panginoon, katulad pa ng binanggit ko, Hebrews 11:5, balik natin. So, nakita po natin, by Enoch was translated. Ibig sabihin ng translated, siya po ay dinala sa langit ng direkta na hindi niya nakita ang kamatayan. Okay? Hindi po siya natagpuan, it was not found because God has translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Walking with God is to please Him. Mamaya, babalikan po natin yan. Okay? Walking with God is walking in the Spirit. If you will not walk in the Spirit, you will walk in the flesh. Dalawa lang yan, nagsiswitch. It's either nasa laman ka o nasa Espiritu ka. Dalawa lang yan. And if you walk in the Spirit, you're pleasing God. The only way to please God, ladies and gentlemen, is to walk in the Spirit, to walk with Jesus. That's the only one kind of life that will please the Lord. If you will walk in the Spirit of God. Amen? Amen, amen! Maliwanag po ba? Let us all walk in the Spirit of God. Let us all walk in the truth. Let us walk in love. Let us walk in faith. Let us live by faith. Amen. Glory to God. He had this testimony that he pleased God. There can be no way we can please God in the flesh. Because the Bible says that they that are in the flesh can never please God. Amen? So makita po natin ang price dito. Verse 5, hanggang 3 tayo. Ano po yung price ni Enoch? Grabe ano sa kanyang paglalakad kasama ang Panginoon, ang price na binigay sa kanyang Panginoon ay hindi siya makakita ng kamatayan. Di ba? Ano kaya yung pakiramdam na hindi ka na matagbilang na wala na sa langit ka diretsyon? Ano kaya yung pakiramdam na hindi ka dumaan ng kamatayan? That's why prayer mo, no? Wow! Tayo po. Nawala ka dito, heaven na! Wow! Di ba? At naniniwala ako si Enoch, nung siya nabubuhay pa lang, eh, grabe, puspos ng pagpapalang ng buhay. Kaya ayaw ni Satanas na magsisimula kang lumakad sa Panginoon. Sapagkat mararanasan mo ang katotohanan ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, pag nagsimula ka na maging seryoso sa paglalakad sa mga katotohanan ng Diyos. Pero pag wala pa, anong sabi ni Job nung nasa sa Bible study natin? Sabi ni Satan, huwag natin pakialaman niya sa mga demonyo. Kasi atin man yan, no? Kakampi. Okay, so, yun po yung price. Ang binalik ko po last time, si Daniel. Grabe po si David. He was called to be a man after God's own heart. Kapuso ng Diyos yun eh. Kasi bakit? Ang pintig ng puso ng Panginoon, ang kanyang diba? Heartbeat ng Diyos, iisa. Diba? Sabi po ni Lionel Richie, anong song niya? Love is when two hearts beat as one. Diba? Nararamdaman ko ba ang nararamdaman ko? Hindi na nata si Job naligaw kay Irene, eh, no? Ay, hindi nararamdaman ko. Sabi mo ni Irene, oo nga, mukhang pareho ata. We are the same frequency. Diba? So yun po yung si David, the same frequency ni Lord. Diba? Tandaan niyo po yung kinento ko sa inyo, 84 years old. Sabi niya, biyuda, pero sabi niya, hindi ako magsasalita ng tapos. Kapag may dumating sa buhay ko na magpapag-tig-tig-tig-tig yung puso ko, sabi niya, mag-aasawa ko ulit. Grabe, ano? So si David po ay tinawag na a man after God's own heart kasi ang pintig ng puso niya at ang pintig ng Panginoon ay iisa. He walked with God. Okay? Si Daniel po ganun din. Sabi niya, hindi ba rin mamatay ako?
Wala akong paki sa kayamanan kong iiwanan. Wala akong pakialam sa prestige ko, sa posisyon ko. Pangalawa kaya siya sa emperor. I don't care. Pag patigilin niyo akong manalangin, ay, hindi ba na. Pag walang banding kay God, I'd rather go to the lion's den. Pipiliin kong kainin ako ng leon kaysa tumigil sa panalangin ko. Grabe lang ko kung pero po talaga so amazed about the spirituality of David. Di ba? Ginawang 30 days. Bakit po ginawang 30 days? Ang sinabi ng pinirmahan po ng mga tao, 30 days, hindi pwedeng hindi mananalangin yan. Pag ginawa natin 2 weeks yan, baka mamaya mag-blessing pa lang yan eh. Baka mamaya sabihin yan, hindi mo na mananalangin, natatakot ako, baka ipakain ko sa liyon. Pero mali po sila. Kahit pag isang araw lang ang isa ng king, mahuhuli si Daniel kasi hindi naman siya natigatigin. Di ba? Matapos siya marinig ang sinabi, ang decree ng sino mang mananalangin sa ibang hari o sa ibang Diyos ay itatapon sa yuwid ng Diyos. Ang sabi sa Bible, kung ano ang kanyang dating gawin, tinuloy niya lang. Hindi siya huminto, isang araw lang. Di ba? Ayaw niyang huminto sa prayer kahit may threat ng isang nakakainin ng Diyos. Ayaw niyang huminto. Gano'n ka nakatagal huminto sa inyong prayer life? Ha? Huwag ka mag-alala, hindi ka kakainin ng leon. Di ba? Pero hindi mo maranasan ang pagpapala ng Diyos. Okay, ito pong taong ito, si Enoch, ang kanyang reward sa heaven, ay iniuwi siya ng Panginoon sa heaven without tasting a pain of death. Nawala na lang ang bigla. Okay? So yun po yung kanyang prize. Bagamat may kanya-kanyang prize. Doon po ako sa purpose. Ano pong purpose ng Panginoon sa pakikipag-banding sa atin? Maliban po sa binamit ko kaninang pleasure, pero po pinakadulo niya. Okay? Kanina sa prayer ni Joki, sino ba dapat nakasaya magpe-pray kanina? Big boy, ikaw magpe-pray mamaya dito sa harapan. Kasi wala ka kanina eh. Sigurado ka dyan? Tatawagin ka mo. So si Joki sabi na kanina, the Lord, deposited, may binanggit eh, dineposito niya ang kanyang glory sa atin, di ba? So it has something to do with my preaching kasi. Ganito po yan, no? Anong purpose ng Lord sa banding sa Kanya? Maliban doon sa maranasan mo yung maraming reward na to, ang pinakagusto po ng Panginoon sa banding natin sa Kanya ay nandito po. Mag-analyze po kayo. Ilang beses umakyat si Moses sa bundok, spending 40 days and 40 nights. Ilang beses? 3, 4? Ilan? Sabi ni Tikoy, 5 daw. Grabe, ang dami ng Tikoy yan. Okay. Sino nagsabing 1? Isang beses. Sino nagsabing 2? Isa na. Sino sabing 2? Ha? Ayaw mo bigay ng premyo. Okay, unang-unang akit ni Moses sa bundok, yung binigay sa kanya ang 10 Commandments. Pangalawa, the second copy. 2 beses. Kung unang punta sa bundok, nagtagal siya, nag-establish siya ng covenant, kasama niya ang mga 70 elders, kasama si Joshua, si Aaron, mga anak ni Aaron, nag-establish ng covenant. At pagkatapos siya na lang mismo ang umakyat sa dulo. At dahil matagal siya, bumaba na po yung mga kasama niya, gumawa po ng golden calf. So nagkaroon po ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil wala po silang idea kung sino talaga ang Diyos na nire-represent ni Moses, gumawa po sila ng golden calf. At yun pong na-break ang unang-unang commandment. Okay? Thou shalt have no other gods before me. So unang-unang commandment, kung anong ginawa ni Moses, nung bumaba siya, sinabihan siya ng Panginoon, nagkakaling mga tao doon. Kaya pong ibinando. At para naging bombang sumabog po yung 10 Commandments sa harapan ng mga tao. O, pagkatapos, siya po'y bumabagal sa mundo. Yun po yung una. Pangalawa, ito po ang nangyari. So, pangalawa, ha? Okay? Pangalawa, akit sa mundo, nalinaw niya ang 10 Commandments, at ito po ang nangyari nung siya'y bumabagal sa mundo. Okay? Exodus 34, 28, 29, hindi na po natin ang nangyari sa pangalawa ng kanyang pag-akyat at pagbaba. Okay? Exodus 34, simula sa verse 28. Are you following? May tatanong ko sa inyo, ha? Sasagutin nyo. Okay? Kahit magbigyan ko ng 1,000, hindi masasagot. Okay, ito yung tanong. Ang sabi po sa verse 28, and he was there with the Lord 40 days and 40 nights in the second round. Okay.
He did neither eat bread nor drink water. Kung hindi pong gagayahin yun. Hindi siya uminom ng tubig. Di ba? Ewan ko lang kung ginagaya ni Ora yun. Kung alam ang buhay pa siya ngayon. No? Mamamatay ka kasi 11 days lang. Or, pag walang tubig, 11 days. Pag walang pagkain, gano'n matagal. Hindi ko na po matandaan. Siya po ay walang ininom. Hindi po kumain, hindi uminom. 40 days and 40 nights. Ang laki ng nagpipid niya, no? 4 na pong araw na hindi ka kumakain. Wow, ilan. Ano kaya yung tsura ni Moses nung bumaba siya sa bundok, no? Sa kanyang katawan, no? Bumaya. Pero isa po ang nakita dito, ito, no? And he wrote upon the tables the words of the covenant, the Ten Commandments. Verse 29 po natin makita ano ang nangyari kay Moses. And it came to pass when Moses came down from Mount Sinai with the 2 tables of the testimony in Moses. Testimony is the word of God. In Moses' hand, when he came down from the mount, that Moses wished not that hindi niya alam na kanyang skin of his face shone while he talked with him. So hindi niya alam na spending time with God for 40 days and 40 nights, ang kanyang mukha pala ay gumaganda ng gumugwapo ng gumugwapo. Regardless of spirituality, pag natapos yung fasting, kahit kung mismo yung fasting nyo, nakakaganda po talaga ng skin nyo. Meron pong nagkwento sa akin na meron po siyang tinalo, mga 80 years old na po yung mga monk sa Mexico. Galing po siya ng Mexico. Meron siya nakilala doon na pinakita, naharap ng mga monk na mga 80 years old na, pero parang ang babata nila kasi sila po yung nakafasting lagi doon sa loob ng kumbento. Eh, kausap mo ang Panginoon. Ano nangyari? Kausap nila ang Panginoon. Ano nangyari po? Nag-graduate yung glory ni God sa kanila. Tanong! Anong difference ng dalawang pagkakanda sa bundok? Iisa naman siya ng kausap. Bakit sa pangalawa? Kumina, lumiwanag ang kanyang mukha. Nung pangalawa, nung primero. Nung primero, hindi. 500. Ano ba itong preacher na ito? Nagbibigay ng suhol. Ano ba yung mga bata? O bakit? Anong kaibahan? O si Joey nagre-research na ako. Hindi ako magbibigay ng premyo ngayon kasi nagre-research si Joey. Okay, sir. Anong kaibahan? Bakit lumiwanag ang kanyang mukha sa pangalawa? Ang ganda kaya ng sagot. Ha? Ang sabi doon sa komentary, unang punta niya, siya ay naging recipiente lamang ng salita ng Diyos at tinignan siya kung anong kalooban ng Panginoon na gusto niya dapat gawin kay Moses. Pangalawang akit niya, nagkaroon ng matinding fellowship. He was pleading with God. There was a bargaining of ideas. There was a communication. There was a true genuine fellowship and worship. Doon po nagkakaroon po ng paglipat ng Panginoon sa ating pagkatao. True communion. Noong una, walang communion masyado. Recipient lang po si Moses. And I agree with that. Nakilala ng Panginoon deeply. Nagkaroon ng interaction sa Lord. Si Moses nung time ng pangalawa. Primero, wala. Recipiente lang eh. Anong pinapunta natin? Ang ginawa ni Maria, ang ginawa ni Enoch, ang ginawa nila David, nila Daniel, kaya sila naging ganun ka-godly, naging spiritual talaga sila, kasi they always interact with God. One thing about the sight of the Lord, ang sabi niya, di ba? That I will not seek after, that I may behold the beauty, and to inquire in His temple, there was communion. There was fellowship. Okay, ngayon mga kapatid, ganito yung punto. Dito tayo magtatapos. I'd like to bring you to 2 Corinthians chapter 4. Verses 1 to 7, 8, 9, 10. 2 Corinthians chapter 4. So dito po tayo magtatapos. Dito po yung pinakapunto ni Vista sa akin po sa prayer ni Joey kanina na siya nagpipil, natas niya yung message ko. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Verse 2. But have renounced the hidden things of dishonesty. Aming tinalikuran ang mga kasinungalingan sa buhay, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully. So wala pong ibang motive. Sila Pablo, ang sabi niya, sa pangaral ng salita ng Diyos, walang ibang motibo, walang deceit, walang dishonesty, handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to everyone's conscience in the sight of God. Saksi ang Diyos namin.
malinis ang aming konsensya sa aming pangangaral. Walang ibang motibo. Verse 3, but if our gospel be He, kung ang salita ng Diyos at ang Ebanghelyo ay natatago, ito ay natatago sa mga hindi ligtas, lost. Okay. Verse 4, bakit? In whom the God of this world, the devil, had blinded the minds of them which believe not. Kaya hindi sila sumasampalataya, kaya ayaw nila sa gospel, ayaw nila sa Panginoon, dahil they're blinded. Bulag pa eh. Bakit? Sino bumulag sa kanila? The God of this world. Si Satanas ang bumubulag sa mga tao. Merong veil. Lest the light of the glorious gospel of Christ, which the image of God, should shine on them. Ang hindi lang pwedeng pigilan ni Satanas, natakpan ng mata kapag pinili ka ng Diyos. Pagdating ng divine appointment mo, tatanggalin ang veil para makita mo talaga ang salita ng Diyos. Verse 5, for we preach not ourselves but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Lingkod lang kami ng Diyos. We do not preach us. It's not about us, it's about Jesus. And then in verse 6, for God commanded the light to shine out of darkness. The light of God, the light that was shown, reflected in the face of Moses, on the face of Moses, is the same kind of light of the gospel. And shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Then, in verse 7, Joki, ito yung message sa prayer mo kanina. But we have this treasure sa ating katawang lupa, earthen vessel. We are made up of earth, but inside us there is a hidden treasure. Who is that? Yes, God Himself. The glory of God. Yung nagbigay ng liwanag kay Moses, yung liwanag na yan ay nasa atin. Tayo ay naliwanagan ng katotohanan ng Diyos. Kaya pag tinanggap mo ang Panginoon, meron kang liwanag sa iyong pagkatao, may liwanag ka sa utak mo, nakikita mo ang kadiliman, nakikita mo ang kaliwanagan, at pinipili mo mabuhay sa liwanag. Amen. The Lord has translated us from the darkness, from the power of darkness into the kingdom of His dear Son. Sabi sa Bible. So yung liwanag na yan ay nasa atin. In this earthen vessel, itong katawang itong nabubulok at nasisira, meron dito nakadeposito sa atin, walang iba kundi ang kalulatian ng Diyos. Walang iba kundi ang kalulatian ni Jesus Christ. At ano po ba ang purpose ni Jesus Christ for the bonding? Bakit kinakailangan natin makapag-iig sa Kanya? Ang sabi po ni Paul sa verse 7, verse 8, ito na po tayo. Ito po yung pinaka-peak ng gusto mangyari ng Panginoon sa atin. Ito na. We are troubled on every side, but not in distress. We are what? Perplexed, but not in despair. We are what? Verse 9. Marami kami pinagdadaanan, persecuted, but not forsaken. Cast down, but we are not destroyed. Why? Because of the purpose of Jesus. What is the purpose of Jesus in verse 10? Verse 10. Verse 10. Ay, ano yung purpose ng Panginoon? Bakit may Bible time? Always bearing about in the body the life of the Lord Jesus, that the life, that glorious light of Jesus might shine through our body. The purpose of bonding of Moses with God there on the top of the mountain, so that God will be manifested in the face of Moses. And in the New Testament believers of Jesus Christ, the objective of Jesus Christ, why He likes bonding with you and fellowshipping with you, is for that the glory of Christ will shine sa ating mga pagkatao. Yan po yung pinaka-punto de vista. Kahit anong galing ng theology mo, kahit anong galing ng pagkatao mo, kahit anong yaman mo, walang makita ang Kristo sa buhay mo. Tapo ng buhay mo, ligwak ang buhay mo. Kasi ang objective ng Panginoon sa atin ay mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Yan ang punto de vista po ng buhay ng Christianity. Okay, verse 11. Verse 11.
Inulit po ni Pablo, for we which live, at tayo nabubuhay are always delivered unto death. We need to die to self for Jesus' sake. Why? That the light also, that the glory of Jesus, that the power of Jesus, that the holiness of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Ang direction ng Panginoon ay gusto niya pagising sa umaga pagpagbanting ka sa Kanya para lumitaw siya sa buhay mo. Kasi sa pamagitan ng pagpagbanting mo sa Kanya, doon na nagiging kamukha niya. Okay? Madalas mo kayo makakakita ng mag-asawa, magkamukha sila at pagka may edad na. Pag lagi magkasama, nagiging magkamukha. Kaya huwag ka mag-asawa ng lalaki o ng babae hindi mo gusto mukha, magiging kamukha mo yung pagdating. Ikaw din. Oh, hindi mo joke kung ano yan, di ba? Nagiging kamukha mo yung lagi mo kasama yung asawa mo. Di ba? Kung si Diego at si Jobert, lagi magkasama. Hindi ko na sinasabi magkamukha na sila ngayon, baka magalit sila sa isa't isa. Di ba? Sorry na lang, Art, ha? Magiging kamukha mo ako. Sorry na lang, ha? Tanggap mo. Hindi mo tanggap? Ako tanggap ko, ikaw makakita eh. Sino gusto mo maging kamukha? Mama Lu? Si Hiner? Bahala ka. Ha? Okay, ito lang yung psychology na gusto ko sabihin sa inyo. Bakit po kinakailangan lagi ang bonding kay Jesus Christ? Kasi yung pong environment natin, lagi po yung may impact, may influence sa atin. Kaya ang ating pong molder ng ating buhay ay ang ating environment. Ano? Hindi naman dati nasinggero yan, ba't nasinggero yan? Ay nako, simula na ang kinakabarkada yan ng mga nasinggero, yan naging nasinggero na rin. Ay, nakakatuwa ng anak ko, dami nasinggero na, bakit parang nagbabago na yan? Ay nako, natutuwa nga ako, kasi ang kasama lagi mga taga-church. Kaya pala nagbago, di ba? Alam, bakit na-involve ang anak mo sa mga adik-adik? Ay nako, simula mo na palit, pag kami na bahay, ang mga kakaan ko, tamay-tamay, mga adik, naging adik ng anak ko. If you want to become a millionaire, be with the millionaires. If you want to become a billionaire, be with the billionaires. Hang around with the billionaires. But if you want to be holy, always be with Jesus. Always join with the people who believe in Jesus, who love righteousness and holiness. Amen. Ayun lang, ito kayo mga kapatid. I just wanna be where you are, daily dwelling in your presence. I don't wanna worship from afar. Draw me near to where you are. I just wanna be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are. I just want to be with you. I wanna be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, surrounded by your glory, in your presence. That's where I always want to be. Amen? Amen. Kaya gusto mong kasama ang tao kasi tuwa ka kasama siya. Pero pinakatutuwa, makakatuwa kasama, wala ikaw ng Panginoon. Spend time with God, have bonding with Him, and have Him manifested. Shall we pray? Habang tayo nakapigil, sagutin mo yung katanungan, ano ang one thing mo sa buhay? Mag-decide ka ngayon, kapatid, baka hindi mo one thing, ang one thing ni Jesus, bakit ba kayo ng tatlong isip? Mag-decide ka ngayon, Lord, I want that your one thing be my one thing. Pag-isip ko sa umaga, gusto ko Panginoon, nakasama kita, nakausap kita. Gusto ko lumakad sa Espiritu, sa katotohanan, sa pag-ibig, sa pananampalataya. Gusto ko lumakad, Panginoon, sa inyo.
Father, thank you, Lord. Patuloy po kayong pumili sa aming mga puso. Naalis kami sa lugar na ito, Panginoon. Nag-decide na kami. We will walk in you and with you. We will walk together. Together with the church as one, we will walk in holiness. In Jesus' name.